buwan, medyo bumalimbing na daw kayo dahil dati bumabanat kayo kay Marcos, ngayon tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Oh, yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Kasama natin ngayon ang mainit na mainit, talagang gwapong-gwapo, mas gwapo ng konti kay Banat Bay na pinakamagaling na naging mayor ng Maynila na si Mayor Isko Dumagoso Yorme Moreno. Magandang gabi sa iyo, idol. Ay, magandang gabi sa iyo, Boss Dada, at sa lahat ng banateros na nandito at siyempre sa lahat po ng manonood sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sasagutin ni Yorme ang lahat ng mga katanungan ng mga netizen dahil ito ay Vox Populi. So, boses ng bayan. Marami silang nalilito na sila eh. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang posisyon ni Yorme? Pero syempre, sisimulan ni Banat Bay. At yun nga, at alam nyo, eto kahit ano pwede nating itanong. Yun, tinanong ko si Yorme, pwede ba namin itanong? Lahat, kahit ano pwedeng itanong. Dahil dito nga, boses nyo importante. So itatanong natin yan. Pero bago yan, simulan muna natin. Ano bang mga bagong ginagawa sa Maynila ngayon? Especially ngayong crisis, paano nyo natutugunan itong mga krisis sa buong Pilipinas at sa buong bansa, sa ibang mundo rin, di ba? Paano nyo nagagawa na kahit pa paano naaayos nyo ang Maynila? Well, in our own little way, nung unang pagputok pa lang ng gera sa Iran, no, at magkalaban ng Amerika o Estados Unidos at Israel, immediately I called up Chief of Staff Cesar Chavez. Sabi ko, Sir, mukhang mahaba-haba ito. Sabi ko, maglulunes. Tingnan nyo nga, ano pwede natin gawin agad. Kasi over the weekend, immediately, we came up with Executive Order number 7, cutting into 50% ang aming unnecessary, or not so important, doesn't mean unnecessary, but not so important, utilizing our transport vehicle. Yung mga ginagamit namin sakya, mga truck, kung hindi pa naman talaga kakailanganin ng gusto or immediate, ipagpahinga muna. True enough, yun nga ang unang masamang epekto, yung gasolina. Tapos yung electricity, yung nagpa-disiplina ako sa mga lahat ng opisina ng local government of Manila, yun naman ginawa namin pati sa Office of the Mayor. Then, President Marcos came up with Executive Order number 110 na stating yung 4-day work. Sabi ko, Sir, sangayunan na natin ito. Sabayan na natin yung national government effort. So that's why we came up with the Executive Order number 8, yung 4-day work then. Extended long hours, but on a Friday, wala nang opisina ng pamahalaan. Third, immediately we came up with the early release of social services. Gagawa namin yung mga pension sa senior, sa PWD, solo parent, yung PLM, UDM, police, teacher, and so on and so forth. Plus yung early release din nung share ng barangay para umikot yung pera. Mga 1.7 billion yun yung una nating in-release to come up with yung what you call the velocity of money. Umikot ang pera. Tapos, after that, pumalo ng 18, yung naramdaman na yung presyo ng gasolina sa kakrudo, pumalo ng 18. Then I saw this news, I think lumabas din to sa SMNI, yung Commonwealth, nagkaroon na maraming tao dahil walang lumalabas na jeep.
Walang masakyan. Hindi dahil sa wala talaga masakyan, kundi lugi na talaga yung driver. Ang kinikita ng driver, 200, 300 na lang neto. So sabi ko kay Cesar, o sige, hanap tayo ng pera, may mapiga pa tayo dyan. Then true enough, nakakita kami worth about 20 million pesos. So instead na pagpadala akong 3 bus, 2 bus, o 5 bus, what we did is to think of a new idea na kung saan kikita yung driver, kikita yung operator, kikita yung gasolinahan, tapos yung mananakay libre. Ito yung nakita niyong libreng sakay na hiniram natin, ang maximum na nahiram natin, no? 1,118 drivers and jeeps ang nahiram natin. Bayad nyo yung... Pinasweldo natin. Kaya may garanti ang kita. Nag-start ako 3 bulig. 1,000 sa driver, 1,000 sa operator, saka 1,000 gasolina. Ang gasolina naman minsan 1.5. Pero kasi ang boundary nasa 500, 700 lang. So imbes sa 200, 300 lang ang kitain ng driver, minimum may 500, maling anda na siya. Pag medyo masinop pa, kaya pa pumalo na 1,000. Talagang sisinop Banat, dahil hindi naman bumabiyahe, nakaparada sa pila. Naniningil sila, Yorme. Hindi, sa amin, libre. Hindi na nila yung, alam mo yung harabas, kung tawagin natin nung araw, harabas ang harabas. So nakatipid din sila sa gasolina. Tapos, the national government came up with ayuda, yung 5,000 sa ating mga driver through the office of the president. Then ito, nilaunch natin isang araw, yung bigas, biyayang bigas para sa Maynila. Ito naman ay nanggaling sa Office of the President Ferdinand Bongbong Marcos. Ibinigay sa amin ito 2 months ago. Ang tawag sa pondo na yan, LGSF, Local Government Support Fund, na kung saan ang inatasan sa amin ni Pangulo ay yung bumili ng bigas sa magsasaka, lokal, at ibigay yung bigas 10 kilo bawat pamilya for the next 6 months, every other month. So tatakbo tong programa tong bigas, yung 10 kilong bigas sa Maynila, at hindi lang sa Maynila. I think it's gonna happen in the entire country, especially Metro Manila. Kasi we were there together sa office ni Executive Secretary Ralph Recto ng pinatawag kaming Metro Manila. Kaya lamang kasi kami, talagang binilisan lang namin na kung po pwede, maibigay na mano pa, no? Natapat sa krisis. Ang uniqueness lang dito, kung makikita mo yung video, yan. Pansinin mo yung video. No? Working class. Yan ang tatama naman dyan. Working class, ibig sabihin mga middle class, working class, mga empleyado, ang pinili ng Maynila. 80,000 families. Tatakbo to 6 months. Every other month, bigay. tama ka. Every other month. 6 months within the year, every other Galing month. sa national. 80,000. Office of the President, under the LGSF. Yorme, matuloy kaya. Baka hindi kaya mabudol kayo. Hindi. Ang good news naman, Oli, dinownload na kasi yung pera na yan. Nabid na, kumbaga. Yung sinabi ko sa iyo, pinatakbo namin yung mga regulasyon, sinunod namin, binilisan namin, then yun. Kaya ano na siya, tiyak na yun. Kasi yung pera ay nasa lokal na pamahalaan na. Ang pinakamalaking nakuha, Quezon City. Pangalawa, Caloocan. Pangatlo, Manila. In terms of hundreds of millions ang nakuha. We were there together. So, after that, ito, nasimulan na namin isang araw. This is about 16,000. Itong day na to, itong day lang na to.
16,000 yan. Ito yung ceremonial na pagbibigay sa SM Manila. But after the event, diniretso na kung saan-saan sa Maynila. So by Monday or Tuesday and Wednesday, yung iba-ibang sektor naman. Ang kagandahan lang dito, Jay, yung tatama din dito yung mga driver ng jeep at tricycle. Kasama sila sa bilang namin. Pero Giorme, punta na tayo sa medyo mainit na issue kasi ito yung pinupukol sa iba na kaya daw may ganyang ginagawa si Marcos sa inyong lugar dahil alam naman natin na kailangan niya ng tulong sa Maynila para sa darating na eleksyon. Actually, it's the other way around. I have to be honest to our people. Lalo na itong programa nyo, Vox Populi. We need a lot of help as a city government. Especially ako, 2 milyon yung obligasyon ko eh. 2 milyon bibig yun eh. And it's crisis. So it's really the other way. Any, and when I say any, immaterial who they are, any person, any individual, private, katulad nung may nagbigay sa amin, private sector, ayaw lang niya pabanggit yung pangalan niya, binigyan niya kami halos 5 milyon na fleet card. Petron, binigay ko ulit sa driver yon. Tumama yung driver ng 4 na bulig. Kasi ang isang fleet card, 1 bulig eh. 4 ang binigay ko doon sa mga sumali sa ating libreng sakay. So any, whether it is BP Sara, whether it is Bongbong Marcos, our President, Senate President, Senador, Opposition, Administrasyon, maliit na kumpanya, malaking kumpanya, any help we will receive as long as it will benefit our people in the city of Manila. Kasi tukod na to, banat, alam mo naman na tukod yung pananalapi ng lungsod na minana ko. Talagang Naubos. anyway, tapos na yan. We move on talaga. But ngayon, ginagawan ko ng paraan. Iniraraos ko. Pero sabi nyo, kahit anong kulay, Yes. meron bang yung masasabi nating oposisyon na tumulong Meron. sa inyo? O katulad halimbawa, it seems opposition siya, no? Si Leandro, Congressman na Libiste. Leandro Libiste. Nag-gaibi yun. 4 na bulig na 25 kilos. Alam mo, tumama dyan, with all honesty, unang-unang tumama dyan, BHW, BNS, at saka yung mga daycare teacher namin. Natsambahan ko naman, alam mo talaga, pagka lolobi ng Diyos maswerte-swertihan mo. Nagulat ako dyan kay Congressman Leandro. Ano lang yan, the day before, tumawag, pwede ba kaming tumulong? Siyempre, pwede. Pero nagulat ako, 4 na bulig. Na 25 kilos, 25 kilos. Dami nito, paldo to. Ano to, magandang bigas to, yung siya yung may pandan, parang Buko ganun. pandan. Buko pandan. Yun yung binigay niyang bigas. The same day. Kanina. Ito, just for the record. Si President Marcos kahapon nasa, Benguet ba yun? Pangasinan. Di ba namili ng gulay? Di ba? Tumama sa amin kanina. Dumating sa amin dumating sa amin ng madaling araw, I think mga bago magbukang liwayway. Ngayong bago mananghali, inubos na namin. Pinamigay namin sa Parola area, sa lahat ng western side halos area. Pati Baseco may tumama rin. Gulay yun na binili ng Office of the President, tapos binigyan kami, diniliver kagad namin sa Utaw. So regardless kung anong kulay, Immaterial. talagang Immaterial. basta makakatulong sa lungsod ng Maynila. Wala namang kapalit na Ayun. kailangan i-promote sila. Good question. In fairness to President Bongbong Marcos, for so many instances, kasi many many instances nangalabit pengi talaga ako, literally. Talagang, sabi mo, baka naman. Ang daming pera ng LGSF
Oh, in fairness, nag-share din siya sa buong Pilipinas. Hindi lang sa Maynila. Ni minsan. Not a single word, not a single situation. He asked about anything politics. Anything politics, none at all. In fairness, whether nasa Chikot ako, sa 01, di ba may insidente, sinakay niya ako doon sa 01. May insidente, nandun ako sa tapat ng Malacanang, yung bahay niya. Meron naman insidente, nasa Malacanang itself. Wala namang kayo nakita doon. Wala naman. Wala. Ilog. Ilog. Yorme, Maleta, wala naman maleta ha. Meron Yorme, maletang pagkain kasi may catering. Pero yan ang tawag dyan? Yung chiller. Chiller. Mas malaki yun. Yorme, Chiller. pag yung mga nagbibigay sa inyo, sabi nyo na private, hindi ba to nanliligaw ba sa inyo na parang, ayun nga, yung may hinihinging kapalit o may iba pa silang gusto? O Wala. bakit- In fact, bago ako pumunta rito, I just received a text message. Share ko sa inyo mamaya pagkayari. Merong isang organisasyon magdo-donate ng 2 milyon. May isang tao din nag-donate ng 1 million pesos. Mano ba, ayaw naman nilang magpakilala. Kasi nga baka mahinga ng iba. Paborito nila yung sabi ni Manila. Yorme, isi-share daw. Alin? Hindi ko nga alam kung yung text o yung isi-share 2 ko yung milyon. text. Text. Akala ko yung 2 milyon. Saka, hindi masyadong kasya sa maleta yun. Maliit yun eh. Share ko yung text. Natutuwa lang ako. It's a good question, no? And good observation. Ang tendency kasi, tama naman Banat, no? Baka humingi ng kapalit. Whether politika or... kilala naman nila ako. Welcome tumulong. Tapos ako, hindi naman matigas ang leeg ko. Nililingon ko naman, ikaw, taga-Tondo ka. Alam mo yung ugali natin pare-pareho, di ba? Hindi tayo matigas ang leeg. Lumilingon tayo sa mga taong tumulong sa atin. Kaya lamang, may hangganan ang lahat. Hindi naman na ipagpapariwara mo yung kapakanan ng taong bayan. Mali naman yun. Pero wala kung pang lumalapit, Yorme. Wala pang lumalapit na mayroong mga political agenda, personal agenda. Wala kasi publicly nag-announce ako. Tiklop na lamesa ko eh. Pang Maynila na lang ako. Kumbaga, there is no point to approach me for some national office or as national candidate, no. Pero Yorme, Pantukod na ako. Todits na lang ako sa Manila. Diyan papasok, Yorme, yung anti-EPAL bill. Sabi kasi nila, pag kami mga ganyang bigayan, dapat walang mga politiko na nagpapakita. So, masasabi ba nila o pwede mo bang i-kumpirma sa kanila na walang pag-EPAL dito sa mga pagbibigay ng ayudahan o ganyang mga bigas na natutungka? naman, meron tayong mga ginagawa na hindi naman natin pwede ipagsinungaling. Halimbawa, ceremonial. Yung ceremonial, alam ba, malaki yung programa, di ba? Let's just say, katulad itong bigayang bigas, that is 80,000 people. Yung ceremonial lang namin sa SM, isang bulig lang yun eh. 1,000 tao lang yun eh. But it just wanted to convey the message that this time around, it's the taxpayer who is going to benefit from this. Kumbaga, symbolic. Yung ginagawa ni President Marcos at saka ako at saka si Vice Mayor, this is just a ceremonial. It's an inspiration and a message that, kayo na susunod. Ano na kayo? Ito na, nilatag na. Other than that, wala na kayo nakikitang, pag yun, in-implement namin, 16,000. Doon sa 16,000 ko, ito, kulang isang bulig. 15,000, di ko nakita nung araw na yun. sino bumili nung bigas nun, Yorme? Local government. Local Manila government. na. Pat makikita mo rin, Office of the President, City of Manila. Talking about the inspiration, Yorme, no? Nabitawan nyo yung Maynila eh. Parang balita natin sa news and all that, nasira yung Maynila nung binitawan ninyo. Para magkaroon ng inspirasyon yung mga mayor. Kasi yung ibang mayor ngayon hirap eh. Kasi sa crisis, no? Papaano itinayo from zero na ang bilis yung makarecover eh? Ano yung ginawa ninyong Actually, paraan? di pa kami nakaka-recover.
Mukha lang kami yayamanin. Marami kami Sana all. ginagasta. Kaya lamang, ay siyempre, siguro hindi na rin kaila sa inyo na prioridad ko ang tao. So ano pa man na mga gagastahin, bagamat gipit na gipit kami, sinisinop ko ng maigi yung pumapasok, tapos efficient in expenditures. We try to address MBN. MBN, minimum basic needs, which speaks of housing, education, healthcare, and jobs. Yun lang, doon lang ako namumuhunan sa apat na yun. Yung mga pagpapaaliwalas, linis, open green space, yun yung mga bechin, yung pampasarap sa Ricardo. Yung peace and order, normal naman yun na dapat talagang gampanan. So did we recover fiscally? Not yet. Malayo pa kami. Ang tansya ko, yung last March briefing ko, easily 3 minimum, maximum 5 years, re-recover na kami, hopefully. Hopefully. So, Mayor, may bala ka pang tumakbo na eh. Kasi Mayor. mo. Tatakbo ko ulit. Ayun. Mayor. Mayor, magkulap makawalan yan. Hindi na, todits na lang ako. Bali, Promise. Mayor, meron ka pang 3 terms pa. May awaan Diyos, may 2 term pa ako. Tapos anak mo naman. Hindi na. Kasi magkamukha naman kayo. No, it's not for me to decide. Marami naman akong mga kasama ngayon na naglilingkod. Katulad nung ginawa ko dati na maaari naman silang humalinhin. Nasa tao naman yan. Kamusta naman kayo yung dating mayor? Okay naman, nagkita kami nung birthday ni Boss Danny. Nagbisita ako sa Puntod. Nagkita kami ng Ninang, nagkita kami ni Roland Valeriano, ni dating Mayor Hani Lacuna, at saka si Pogs Abante, si Princess Abante. Ayun, nakita ko sila lahat sa Puntod. Kasi boss ko yun, yung nakalibing. Birthday niya, mayor ako sa South Cemetery. Hindi nagsisigaw. Ha? Hindi naman nagsisigaw. Hindi naman, very ano naman, very warm naman. Very warm naman. And Ano naman yon, mga nakapag-aral naman yung mga yon. Maganda ang pakikitungo naman nila sa akin sa pagbisita ko sa tatay nila. In fairness, I have to give it to them. And congratulations, Yorme. So far, yung sa buong NCR, ikaw yung pinakamasigasig talaga dito. Talagang tinututukan yung kriminalidad. Congratulations sa pagkakahuli. Napakarami sunod-sunod eh. Oh. Hindi, ako naman hindi naman ako nagkukulang ng paalala. The city government of Manila will never be perfect government. I cannot Si Jesus lang ang perfecto. But one thing for sure, habang sila'y pinapaalalanan ko, kung makikinig, thank you very much. Kung hindi naman, pag ginawa nila sa Maynila, magtago na sila sa lahat ng kuweba. Wepaks ang nanay nila. Kasi talagang desidido kaming galugarin ang buong Pilipinas. And I don't mind apprehending and catching them within a few hours, one day, 1 week, 1 month, 2 years, 5 years. Basta mananagot. Pag ginawa ninyo sa Maynila, sigurado, hahabulin namin kayo. Susunugin ko lahat ang piso ng kaban ng bayan. Mapapanagot lang yung mga gumawa ng krimen na nakapang-api sa pag-aari ng tao, nakapag-abuso sa pag-aari ng tao, o nakapanakit ng tao. O at minsan nakagawa pa ng karumal-dumal na krimen. Kailangan managot. Pinipilit ko naman na magkaroon ng certainty in the city of Manila. Ngayon, minsan nakakatsamba kami. Naiiwasan. Pero madalas hindi, pagka ginawa nila sa Maynila, is just a matter of time, makakalawit namin. Tingnan ninyo, if you will Google it, you check the YouTube, no? Naalala mo yung isang
Nanalo na ako mayor pero hindi pa ako nakaupo. May isang TNBS na sinaksak sa loob ng taxi niya sa Okada ba yun o sa ano. Tapos 2 buwan nang hindi nakikita yung almost 2 months nang hindi nakikita yung biktima. O, di ba pagkaupo ko, I think 3 days o 4 days pa lang. O, sumuko sa akin yung mga suspect. O, pagkasuko, ano sabi ko, o, pwede ba, total, inaamin nyo naman na, pwede ba ako makisuyo para makapiling naman ng kanyang mahal sa buhay yung mga labi ng biktima, ituro nyo sa amin. Pumayag sa akin. O, di mangyari ba, inintrega ko sila sa kaibigan mo na NBI. Oh, yan. Napaalala na naman ni Yorme. Dinala ko doon. Kasi sila na may tangan ng kaso pinadala ko sa NBI. Natuwa naman ng NBI. Ano lang, overnight lang. Nakuha sa Nueva Ecija yung bangkay. So, ibig sabihin, yes, we will do our best in our own little way. Kaya sa mga manonood, hanggat maaari, una, siyempre, yung mga tulongges, magbagong buhay na kayo. Kung hindi naman, wala naman ako magagawa. Pero, pag ginawa nyo sa Maynila, not worth it. We'll go after you. Yorme, may issue dyan na yung tungkol sa mga, di ba, yung nahubad, na naglalakad-lakad sa kalsada, mga tambay. May mga issue na ito daw ay anti-poor lang. Kasi napakarami pa rin daw ngayon sa Malate, especially sa Malate, na mga illegal na mga Koreano na nagdodroga sa loob ng mga JTB, KTB. Hindi sila pinupuntirya, pero yung mga nakatambay lang, sila pa ang pinupuntirya. Parang ang iniisip tuloy ng iba, bago kami yung hulihin ninyo, na nakaubad lang naman kami, wala naman kami ginagawang krimen, bakit hindi unahin yung mga galugurin nyo yung mga club doon na kung saan, doon mismo sa loob ng club, tumitira sila. Good point, no? Banat, mamaya, pwede ba i-tip mo sa akin kung saan yung club na doon tayo mag-club? Oo. Hindi. Hindi ko ito tolerate yun, lalo na droga. Alam mo naman, mapagpanting din ang tenga ko pagka usapan ay droga. But with the new rules about mga nakahubad, hindi ko masyadong iniintindi yun nowadays kasi nasa krisis tayo. Mas inuuna ko muna, paano ko ba maitatawid, maiibsan, mapapagaang yung hirap na dinaranas ng tao sa kasalukuyan dahil sa krisis. So more than anything else, ako ganoon. Ngayon, halimbawa naman, if there is right information about they're doing it in Manila, itong mga Koreano, o Banyaga, o Pilipino, kahit sino, isulat mo mamaya sa akin yung kakalawitin ko yan. Hindi, we are certain about our rules. We try to be certain in as much as we can. But yung mga hubad-hubad, hindi ko masyado pinapansin except yung 55-55. Ordinance 55-55. Yung magiinuman sa kalsada na walang permiso. Kasi minsan pinapayagan naman natin, lalo na kung may mga birthday, dala ng may hirap yung kapitbahay, yung mga kababayan kong iba, sa labas na lang sila naghahanda. Una, mainit sa oblo, sa eskinita. Ako, I grew up with them. Di ba? Tayo, eskinita, lalabas ka talaga Doon maghahanda, magte-tent. Tapos maya-maya, alam mo naman ang Noipi, kakaraoke. Habang nagkakaraoke, tumatangga. Yun naman, nag-aastama sila ng permiso. Kasi hindi naman pwedeng overnight. But, hanggang madaling araw, yung ngalangalan nila, binubuga pa nila kasi nakakapamerwisyo naman ang kapwa. Other than that, hindi ko masyado siyang pinagkakaabalahan ngayon. Curfew at 55-55. Yung curfew, kasi iniiwas ko naman yung mga bata sa posibleng
mabiktima ng, alam mo, away bata, away kalsada, away kapitbahay, o kaya baka mamaya may mga masamang loob. Na itong mga minor de edad, nasa peligro de ora, nasa kalsada pa. So, in our own little way, being a father of the city, we wanted to extend our love and understanding and care sa ating mga minor de edad. Yorme, maraming nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung politika. One, medyo bumalimbing na daw kayo dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain niyo na ba yun? Wala akong ganun. Action Demokratiko ko eh. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-labang kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko, Olats, no? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ay, ganun lang kasimple. Di tapos na. Tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. Doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naolats ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue ng sibuyas, Yeah. asukal. Naalala niyo yun? Yung mga unang... Una, asukal eh. Asukal, sibuyas, lahat. Anything. Mga ano. Alam mo, 5-5 dinut-dut sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto eh. Demokrasya yun eh. Tapos na ako. Wala kayo narinig. Mangyari ba? Naalala niyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, boom, malik ka na. So I listen to, salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. Mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ako si Misa pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect kay President Marcos. Anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig, o Makati. Ang Manila is very unique because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa office of the president. Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Yan. Halimbawa lang, let's just ano lang tayo. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely, hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Makikipagtulungan din ako sa presidente. That
in that future. Or let's just say, another person, para hindi na tayo, yung two warring group lang. Let's just say, napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Yan. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero kwentuhan na lang. Usapan lang. Di mangyari ba, makikipagtulungan din ba ako? Yes. Pagpalagay natin si Leni Robredo, naging presidente, tumakbo, naging presidente. Makikipagtulungan ba rin ba? Makikipagtulungan ako. Pero Yorme, Kumbaga, generally, I will do the same whoever sit in Malacanang because one, I am the host city. Yes. That's the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Lahat ng uri ng tulong hihingin ko. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan. Then so be it. Hindi ko ipanghihimod ay pagkakatimawa ang sarili ko. Dahil magagalitan nanay ko, babangon sa libingan niya yun. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag ako magpapakatimawa. Pero, kung taong bayan ang pag-uusapan, bakit hindi? Why? Tumakbo ako, salamat sa Diyos, sa tao, nanalo, para maglingkod. Hindi para makipag-away. Correct. Yun ang aking obligasyon. Now, I may be wrong about it. Then, if that is wrong, I'd rather be wrong. Addressing 2 million mouth. Especially ngayong krisis na ito. Yun ang punto ko lang So dyan. talagang ang focus nyo yung mga taga Maynila. Parokyal. Pag tinignan mo to sa mga politiko, yung analyst, masyadong parokyal yung mindset ko. Because, wala naman akong pakialam sa kanila sa taas. Diyan na lang kayo sa ibabaw. Magsabunutan kayo dyan. Basta todits kami. Hindi to. It's not because I don't care. It's just that may kanya-kanya tayong boxing. Tapos may kanya-kanyang arena. Yeah? Jay. Si Mayor, si Chua, kamusta na kayo? Okay naman. Si Joel went to me and with his man enough. No, went to me with Erwin Cheng. Mga non-party mates ko to nung nakaraang eleksyon. Pero mga atabs natin yan nung araw. Kaya lang, masaya naman ako. Nagtagumpay sila sa buhay, di ba? Tapos ngayon, napawalay sila sa akin nung nakaraang eleksyon. Siyempre, hindi mo rin masisi dahil atabs din natin yung naging mayor. Pero, naghingi naman sila ng pasensya. Ako naman, bakit hindi? Si Jesus nga nagpatawad eh. Pero Yorme, Sino pa kaya ako? Pero, may daw yun. May daw yun. Tinuluyan ko pa rin yung mga dapat kong itama. Nakita nyo naman. Wala naman so nagbago. ngayon existing yung, kasi di ba may nakita kayong mga katiwalian na nangyari. Nagdemanda kayo. Nakademanda yun. Yung So tuloy pa rin yun. Nakademanda yun. Hindi naman matatapos yun. Pati yung yung mga naging kasapakat doon sa pamiminsala ng pera ng Maynila. Yes. Nakademanda yun. Because, kasi sabi ko, di ba, nung naalala mo yung, yung State of the City address, I will dedicate 98% of my time recovering fiscally and physically the city of Manila. 2% of it or 5% of it will go after them. So, ibig sabihin, ginampanan ko yung tungkulin ko, hindi siya pag-aakusa. Akusa lang, yung laway-laway lang. Technical, nakakuha kami bidesya, pinail namin sa ombudsman. May isa nakapile sa ombudsman, isa nakapile sa korte, regular court. Ang dami nila. Nakakaso yan. Yes, nakakaso So yan. tuloy siya. Oo. Oo. Ako nga pinailan din ako ng kaso nung isa nilang kasama . Dinamay pa ako . Pero just for the sake na masama ka lang. But then again, I still continue to believe that the natural course of law will apply its natural course.
Sort of saying. Di ba? For the meantime, nagawa ko yon. Hindi nyo pwedeng gawin yung mga pinaggagawa nyo nung araw. Nakinig naman. No. Awa naman ng Diyos. Awa naman ng Diyos. In fairness to them, I have to give it to them also. Protektado yung mga taga-Maynilang nanonood. Pumanatag kayo. Wala hong hindi ko po mapapayagan. Walang biro. Oli. Ito, Panat. Yama. You can check the record. 2022, 2023, 2024, 2025. Lahat hinabol ko ng what you call contractor stocks. You can check my Facebook. You can check the news. Lahat nung nakita ko nung araw, hinabol ko within the ng batas, no? Ayoko naman kasing umabuso. Alam mo magkano kinita natin? Lalo ka na, taga Maynila ka. Alam mo magkano kinita natin? 260 plus million sa contractor stocks. See? Sino nagbenepisyo? Taga Maynila. Masaya na akong ganun. Nung nagbayad sila ng buwis, binigyan ko sila ng permiso. Gawin nyo yan. Sa takdang araw na isinasaad doon sa lituntunin ng ng kontrata. Tama ka, Oli. Ayun. Awa naman Diyos, nakinabang kami. 200 mahigit milyones ang nahabol kong tax na what you call contractor tax. Saka ito, luma. Luma itong pinaghahabol ko. Yung iba naman, ongoing. Yun natapos na rin dahil nakabayad siya. Saka nakakita, nagtatayo ka ng building, walang building permit. Sige nga. Yung katulad yung comparative mo kanina, yung nakahubad. Yung huli. Tapos yung posibleng nagdodroga, hindi nahuhuli. Ganito rin yun. Yung kapitbahay mo nagpapagawa ng bahay, nakaipon ng kaunti, yung dingding niya, ginawa niya ng pader. Tapos sisingilin mo ng building permit. Pero yung mga kontraktor, hindi. Hindi naman po pwede yun. So, nadali naman. Yun naman ang para doon sa nagtanong. Pero Yorme kanina, nabanggit niyo yung about sa krisis. Sinasabi kasi ng palasyo na wala pa tayo sa krisis. Ano pong masasabi niyo doon? Hindi, sinabi ni Presidente, krisis na tayo. May mga confusion lang siguro sa mga message ng ibang ahensya. Pero very specific si Presidente. I was there. And I heard it from him na may mga challenges tayo sa nangyayaring krisis na to sa Iran at Amerika at Israel. So ibig sabihin, Yorme, sinungaling si Auntie Claire. Hindi ko alam sa inyo. Hindi ko alam kung sino nagsabi nun. Kasi sinasabi ko, basta sinasabi ko, yun ang galing kay Presidente Marcos mismo. Dahil I was there. Marami kaming conversation. Talagang alam mo ito di ba pababa na kami. Di ba yung SM kahapon? Yes. Yung isang araw. Pababa na kami sa Sagdan. Ihatid ko na siya sa Chikot doon sa Siruan. Sabi ko, kako, at least ngayon kahit papaano yung mga taxi, pare, kawawa naman yung mga middle class. That's the exact word of President Ferdinand Marcos Jr. Wala na tong sugar coating That's the exact word. So, he knows. Ang hirap pa sinungalingan nun, lalo na, tenga ko, maaliwanag pa naman siguro ng tenga ko, no? In fairness, I have to give it to the President. He knows that there is crisis. So how do you rate the President with regards to this crisis na nangyayari? Well, I cannot rate him on the basis of the entire country, no? Kasi I cannot see what's outside of Manila. Yes. But if you ask Manilans, ako personally, I'm really grateful. He's really addressing it. The way we request, the way he acted, the way yung mga initiative niya, tumatama kami. Ito na naman tayo, Dada. Parokyal na naman ang dating ko. Kasi yun talaga Hindi pero ko pwede pagsinungaling yun. Tapos na yung laban Hindi, saka hindi ko pwede pagsinungaling yung isang bagay na natikman namin mga taga Maynila. Now, with Metro Manila, I don't know. With buong Pilipinas, I don't know. I cannot attest on something that is, I am not a witness or not experience the situation. The same thing what we're experiencing in Manila. In terms of yung tanong ko,
Yung corruption. Oh. Kasi, syempre, sa Manila, okay yung Manila, no? Kaya lang, syempre, yung presidente ng Pilipinas, maraming mga Pilipino outside Manila na nagsasabi na affected sila sa corruption na Tama naman, isinasangkot yung presidente. And we are sure, mag-agree kayo dito na pati mga taga Maynila apektado rin doon. Of course. Ano ang stand nyo doon sa mga corruption issues na ibinabato sa presidente natin? Well, if there is one thing that I've been seeing is that left and right cases are being filed. That's the way to do it. We are a country of laws, men of laws. We cannot put the law in our hands. And if I can assess what is happening at patungkol sa mga nag-aabuso at nag-abuso at walang politiko na matino na katanggap-tanggap yung ginawa nung iilang individual na siya namang napaila na ng mga kaso. And that's the way to do it. Now, that's the first part. We go after them. The second part is that like Vince Dizon, Secretary of DPWH, and other secretaries is now coming up with a new system. A new system wherein wag na maulit to sa anak natin. So, Oli, sa'yo, sa anak mo, may anak ka na, di ba? Wag na maulit sa kanila to. Tama. Now, we have an opportunity to do something today. We, today. Kaya Those nga naman- in government, like me and others, we have to really come up with a system that this thing, the flood control scandal, should not happen again. It may happen at some level of corruption. Baka may innovation eh. Oh, uso nga yun, scam sa text eh, di ba? Nag-innovate na scammer ngayon. Ang budol ngayon, nasa text na eh, di ba? Nag-innovate eh. But itong sobra naman kasi talaga. Talagang hindi katanggap-tanggap. Dapat makagawa ng sistema. Now, again, to add up to those people who committed, di ba nag-hearing ngayon, Sandigan Bayan, Ombudsman, Korte, and so on. That's the way to do it. I think he's doing a good job about this, going after this. Now, ang tingin ko, ang inaasahan ngayon, hulaan ko lang naman to. Baka pa naghahanap ang taong bayan ng iba pang isda na dapat makalawit. Yung mapapanagot. In the way naiintindihan ng tao na sa tingin nila sino pa ang naging kasapakat. Yung humawak sa kawali. Yung. Ito, Yorme, ito yung tanong ng taong bayan. Lalo-lalo na yung mga tagasunod ninyo. Kasi ito si Yorme, iniyakan ko to nung nung kumpanya dahil magkasama kami nito. Simula't Olats tayo. Olats tayo. Pero itong tanong na to, hanggang ngayon, ini-imagine ko pa rin to eh. At ini-imagine to ng mga tagasunod ninyo. Kung ang nanalo ba ay si Yorme, ito bang problema natin ngayon sa ghost projects, flood control scandal, wala to. Ang hirap sumagot sa bagay na hindi nangyari. Ang hirap eh. Pero kayo, sa tingin nyo, Kasi yun ang kayo na lang sinasabi. siguro mag-guess sa akin. Kayo Actually, na lang. yun ang sinasabi, Yorme. Daw eh. Nakita nyo ako nung nag-mayor ako. Tingnan ninyo Siguro, to answer that directly, magbibigay ako ng isang sitwasyon. At kayo na ang humusga ng iba pa. 30 years, hindi madaanan ng rekto. Ang Waluna. Ikaw, tama, holy child ka na sumasakay ka ng Waluna Divisoria, di ba? Hindi na dadaanan. Di ba yung first term ko, pag-assume ko July 1, July 3, bukas na ang rekto at Waluna. Malili. 15,000 obstruction. Done. 30 years problem. Nawala. Kaliwat kanan pa nun ng PPP. Pantawid Pamilya. Offer. Kaliwat kanan nun. Nag-umpisang mga paiwatig nun. 2 million a day. 5 million a day hanggang matapos. Ano nangyari?
Nalinis. Natanggal. Tanong, nakabalik ba? Kasi ano sabi ko, pag nakabalik sila sa Recto, Soler, Juan Luna, magduda na kayo. Tumanggap na ako. Di ba? Ay siguro that answers your... Yun na lang. Ganun na So- lang. Mas bahala na kayo mag-busga. Yorme, tanong, meron po bang ghost project sa Maynila na na-discover kayo? Wala akong nakita, pero ang daming project walang building permit. Yun talagang Pero pinagigilan mga ko. ghost flood control, wala? Wala pa ako nakita. Wala pa. As far as I'm concerned. Kasi yung mga nakita namin, ang dami, di ba? Ang daming project. Bilyon-bilyon eh. Bilyon-bilyon. Sabi ko, check mo nga yung engineering. Patingin niya ng mga building permit. O wala. Yung kay Abante. Kaya umabot ako hanggang 2022, 23. Hindi mo na pa hinabol Kasama ko. po ba ito yung sa yung Lahat building? sila. Lahat. Wala na akong papangalanan. Lahat sila, whether directly national or congressional, anong tawag niyo doon? Insertion. It doesn't matter to me. Anything that they did vertically and horizontally, kailangan nila ng permit. At dahil doon, kailangan nila magbayad ng contractor's tax. Hindi ko sila masawata. Doon sa ginawa nila. Di ba? Doon sa bagay na ginawa nila. And some of it, maapektuhan ng taong bayan. Saan ko sila nadali? Sa kilikili. Mas masakit yun. Biruin mo, nakasingil ka na, tapos na nahabol pa ng pamala. Hindi ko talaga, iba-blacklist ko talaga sila. Nabayad sila. Bayad. At yung ibang contractor dyan, Mindanao, Northern Luzon, Visayas, doon ang mga address nila. Pero marami sa Metro Manila at Manila. Habol lahat yun. Kaya nagbayad sila ng buwis sa Maynila. Saka ko inisyuan ng mga permiso. Di legitimate na sila. Bayad sila eh. Kaya sino nakinabang sa Chape? Di ba mamamayan? Happy na ako dun. So Mayor, napag-usapan na yan, ghost project na yan. Kasi ito yung tinatanong ng mga netizen ngayon. Naniniwala po ba kayo na mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno? Ano yun chismis yun eh. Parang showbiz ang dating. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. But generally, like for example, I'll put it sa akin na lamang. Sa akin na lamang. Halimbawa lang, isang department head ko. Tapos sa department head ko may bureau. May nangalawit. Katulad kahapon, may nag-text sa akin. Kinutongan na clamping, ang bayad 900, inoperan 600. Walang resibo. Kilala niyo yun. Kilala niyo yung nag-text sa akin na yun. Kilala siyang personality. Immediately siniyasat ko. Tapos ano ngayon? Tigpak. Kasi totoo yung reklamo. Sasabi ko, pag pinabayaan ko yun, yung simula sa baba, papalo kay Oli papalo sa akin. Ako mananagot as leader. Kasi under sila sa executive. Aakuin mo. Aakuin mo yung responsibilidad. Ganun ako. Pero yung ipagtuturo ko yung ibang tao, hindi ko titignan ang sarili ko, baka mamaya maligaw tayo ng landas. Kaya may kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya eh. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. Di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina, yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat mapapanagot. Ngayon, kung sino pa matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, let's follow your logic. Yes. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan,
hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo, alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. May tinatawag kasing by association misa pag na-associate ka, for example si President Marcos pinsan si Speaker. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Tama. Hindi, straightforward. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao, ina-associate. So may kasalanan na si BP dahil may picture siya sa akin. Correct. Lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa akin. Paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? So ang point ko is that, kung si Saldi umamin sa kasalanan niya, papanagutin niya. Papanagutin natin. Inamin niya Ang sabi niya, siya nagdala ng pera, ng ganito, ng mali-maleta. O inamin niya. O papanagutin natin. May tinuro siya. O di kasuhan natin. Ayun. Hayaan natin, halimbawa, tinuturo niya si Speaker. Meron daw silang anong tawag niya? Connivance. O di papanagutin. Pero ako kasi, halimbawa, katulad yan, sandpit ko yan. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Correct. So they may be guilty of something or they may be not guilty of anything. Di ba? Pero pagka ang naging basehan kasi natin, chokaran, o kaibigan, o kakilala lamang, o kaya may kasalanan na siya, lahat na tayo dali. Si BP Sara, dali. Ako, dali. Kasi kung may nagpa-picture sa akin, Nyumanyanga pala. Biyahero. Biyahero. Di ba? Ang dami nun. Lalo na yung mga mainlander. Alam mo naman sa downtown. Kami, madidistinguish namin sino Filipino-Chinese, sino mga mainlander. But we are public officials. Yes. Kaya ako talaga sa totoo, sa akin lang kung yun ay applicable kay President Marcos na maaaring may ginagawa yung iba na hindi niya alam. Minsan na-associate lang siya. Yeah? Ganun din naman yung kay BP Sara. Bakit natin sasabihin dahil lang sa may litrato? May kasalanan na si BP Sara. Ano yun? Ano sinabi? Ano yung nag-gaybi, nagbota ng tsape ng pera kay BP Sara? Sabi lang niya yun Yes. Di ba? So yung akin, ganun. Kaya, ang pinakamabisa sa ating mga Pilipino, ito naman, in conclusion, ako naman ito lang, para hindi tayo naliligaw at hindi pumapait ang buhay natin. No? Kasi minsan, nakakainis talaga dahil nakakakonsumi, hirap na nga. Tapos ito pa, balitang naabutan mo, di ba? Tira dito, tira doon, point A to point B, 90 million. Nung hindi na-discover, point B to point A, 90 million ulit. Nung mabibisto na, ginawa pa ulit point A to point B. Pag iniisip mo yon, talaga mabibisit ka at gusto mong ilagom. Lahat na kayo, may kasalanan. Lahat kayo, walang ya. Ganun na. Ang problema noon, yung susunod na henerasyon. Ayun. Kapag hindi tayo naging mainam na papanagutin yung tunay na may sala at ilalagom na lang natin sila dahil sa politika o away sa politika, wala nang tatamasahing maayos na pamahalaan ang mga anak natin. Doon tayo magkwidaw. Yun yung akin. Pero, Kaya ako, nanonood. Pinanonood ko silang lahat. At hindi ko sila hinuhusgahan. Whether si President Marcos o si BP Sara o sino mang senador na parang inakusahan na lang. Sila'y may sala na. Hindi, hihintayin ko yung pasya ng batas. Yes. Yung pagpasya ng husgado. Kasi darating ang punto, ang lahat ng bagay may katapusan.
May tuldok yan. Kaya yun ang akin dyan. Yan ang posisyon. So Yorme, sa personal na kapasidad mo, itong mga balitang kumakalat, 18 Marines, meron na silang mga ebidensya, pictures na sinasabi nila, ay sinasangkot nila yung magpinsan, pati si Zaldico. Sa personal na capacity mo, do you put weight doon sa kanilang mga ebidensya or sa kanilang inaakusa? Meron kasing tinatawag na occupational hazards. Katulad kami, maaring akusahan na lang ako isang araw. Kayo, ikaw, na MBI ka, inakusahan ka na lang bigla. Di ba? Di ba ang sakit ng masakit ang pakiramdam. So it can happen to us, all of us, in our profession. Kaya ako hanggat maari, sa gulo ng mundo, sa hirap ng buhay ng tao, kung talagang halimbawa, ikay may hawak na ebidensya, instead na i-press con mo, file mo ng kaso. I-file mo talaga. Itoloyan mo at haya mong husgado ang magsabi kung ang hawak mo ba'y mabibisa. Kung ang akusasyon mo ba'y tama. Kasi that's the way. In a civilized world, in a civilized time, we must be guided by law and order. Because politics is part of government. And I cannot allow my grandchildren someday to see we in government keep on accusing each other every now and then of something else or bad things just for the sake of destroying one person or pulling somebody's feet para ikaw ay umangat. Tapos nasa laula na ang pamahalaan. Hindi pwedeng pumalpak ang gobyerno. With all honesty. Hindi pwedeng pumalpak ang leader. Kasi nakasalalay dyan ang buhay ng tao. Sa pang-araw-araw, pambukas, at pangmatagalan. Kaya ako, ngayon, pinanonood ko lang because we can learn from these mistakes, situation, or incident in our life. So that in the next generation, in the future, we can assess it properly. For the meantime, I will let the natural course of law apply its own. So, Yorme, you're not saying na totally clean si Presidente Marcos? Ang tanong ko nga, hindi ko nga masasabi kung ako, baka mamaya may kumakalawit din sa City Hall. Nang hindi ko pa alam. I have 20,000 people under my command. At totoo yung sinabi mo kanina, Banat. Yung same logic. Pag may isang nangalawit sa kalsada ron, yung alam, nangotong na lang. Nangotong na lang. Pananagutan ko sa taong bayan yun. O ngayon, pabaligtarin ko, palalakihin ko. Beri mo, presidente ka? Ilang rehiyon? O regional director? Provincial director? LGU director? Secretary, assistant secretary, and their offices. So, mahirap bantayan. Mahirap talaga bantayan. But it doesn't mean we have a bad president, we have a bad vice president, Senate, or Congress. It may, at some point, di ba? Across, even mayor like us. Hindi naman ako perfecto. May mga pagkukulang din ako sa buhay. But ang importante, maramdaman ng tao na may gobyerno siyang masasandalan. More than anything else. Yorme, may tanong ako. Sure. Kung meron kang gustong sabihin kay President Marcos, meron kang gustong sabihin sa kanya, Marami pa ako sinasubmit eh. meron kang gustong sabihin, meron kang gustong sabihin sa kanya. Ano yun at bakit? Ay, yung aking mga pangarap para sa mga taga Maynila. Lagi ko sinasabi pag if I have opportunity, marami akong marami akong nakalinya para sa mga taga Maynila. And I was like, taking opportunity, and even I will do the same with the Vice President Sara. Kung may pera halimbawa, may pera si Vice President o si Senator, Senate President, yung may pondo sila, halimbawa, hihingan ko rin.
ipepresent ko rin yung programa ko. Kung meron man ako sasabihin, ipanghihingi ko pa rin yung mga taga-Maynila. Yun, tayo, ipanghihingi ko kayo. Anong makabubuti para sa inyo? Ikaw na isa sa 2 milyong Manileño. Pero alam nyo iano ko lang muna kasi ngayon sobrang polarized talaga ang ating bansa. Sobra. Sobra. As in, sobrang polarized nga, pati kami sinisisi. Sinasabi dito na kesyo, bakit daw kami pumapabor sa iyong opinyon? Hindi kayo pumapabor, tinatanong nyo lang ako. Ipaalala lang natin, tayo po ay nagtatanong lamang kay Yorme. May kaming opinyon, nananatili pa rin ang aming opinyon na ang mastermind ng lahat ng korupsyon na ito, walang iba kung hindi si Marcos. So, yun ang aming opinyon. Kung iba man ang opinyon ni Yorme, Tama. opinyon niya yun. Tandaan ninyo, ang bansang Pilipinas ay marami ho itong kanya-kanyang city. Marami tayong kanya-kanyang abalahin. At si Yorme, ang abalahin niya, Maynila. Wala na siyang ibang abalahin kung hindi Maynila. At ako din naman, magagalit din naman ako bilang isang Manileño kung yung kanyang mga constituent ay hindi niya nabibigyan ng tulong. If sabi nga ni Yorme, if the only way para makatulong siya ay through humimod, gagawin niya. Kasi nga para sa mga taga Maynila. Kung gusto nyo na maano yung mga sinasabi namin about sa korupsyon, doon kayo manood sa mga YouTube channel namin. Dito kasi nagtatanong opinion kami. ni Yorme. Oo. Dagdagan ko na rin na ako agree na si Bongbong Marcos ay guilty. Dediretsuin natin kasi baka sasabihin sa tingin ko 'yun. Kaya lang hindi ako bisita. Hindi naman ako tinatanong eh. Tama. Ako tanungin mo ngayon tungkol kay Bongbong. Sige. Tingin mo ba may siguro. laman yung bigas na binuhat niya? 10 kilo. Diba? 10 kilo yun. Hindi, tama ko yun ha. Tsaka- Kanya-kanya kami ng opinion. In fact, noong kanina yung sinabay kung nanonood kayo nung umpisa, tinanong talaga ako ni Banat, sabi niya, pwede ba kitang tanongin kahit ano? Anything under the sun. Kasi may guess kayo. Sasabihin ko yung aking paningin o paniwala. And most of it, yung sinagot ko, experience yun. May may karanasan. Insidente yun sa buhay natin. Pwede naman magkaibigan kayo ng magkaiba opinion kasi sa katunayan, yung kasamahan ko, kaibigan ko, yung vlogger, nandun yun eh. Nandun yun sa kabila. Yung, di ba? Pero magkaibigan, hindi naman yung anak ko nga, dilawan eh, alangan namang awayin ko yun. Sige, ito, isang tanong lang patungkol sa Maynila. Kasi alam naman natin na noong nakaraang eleksyon. Talagang live may nanonood. Nakakatuwa to Itong eleksyon, yung kandidato sa 6th District ng Maynila, nanalo yun. Hindi, nanalo si Joey Uy. Oo nga. Hindi, kasi iba yung nanalo sa eleksyon ng tao Gusto ko maliwanag Saka yung yun. eleksyon ni Garcia. Hindi, kung ano yung technical at legal na dahilan, that's another story. Yun ngayon yung Pero ang itatanong. binoto ng taong bayan sa District 6 ay si Joey Uy. Kasi yun nga, nanalo si Joey Uy pero na-disqualify si Joey Uy at pinaupo si Abante. Siyempre kung boses ng mga taga-Maynila ang pag-uusapan, gusto nilang manalo at ang binoto nila si Joey Uy. Bilang isang taga-Maynila, naging masaya ka ba dun sa desisyon na yun? I may disagree with it, but it is not for me to decide who's guilty or not, or it is proper or not. It is pending before the court right now. I think nasa Supreme Court yata yung insidente na yun sa 6th District. Pero kita mo, sagot ko. Simple lang ang sagot ko. Kinampanya namin si Joey Uy sa puso't damdamin ng mga taga-sais. Ang binoto ng taong bayan, si Joey Uy. At si Joey Uy ang nanalong congressman sa 6th District. Kaya lamang, may claim. Ulitin ko may claim. Yung kabilang panig na technical. At sila'y napaboran. Initially. Ang tanong, pinali na ba yun? Hindi pa naman. Ngayon, ang nakaupo, yung dating congressman pa rin. Pero, hindi ibig sabihin, wala na yung kaso. Kasi minsan matagal yung matagal talaga yung pagpapasya. Pero, it's there. Pending before the Supreme Court. Ito maganda sa show na to, Banat Bayan.
Kasi maraming mga inaanyayahan kami mag-guest dito pero natatakot sila eh. Ba't ako matatakot? Kasi Banateros, akala nila dito kapag hindi pasok sa opinion natin, doon sa posisyon natin, didikdikin natin. Dito hindi. May respeto tayo sa ating mga guest. Yes. Kung ano ang opinion ng ating guest, Vox Populi nga ito eh. Ang opinion mo, sa'yo yun. Ngayon, dito sa aming Banateros, meron kaming opinion, pero hindi namin hinahayaan na yung aming mga personal na opinion at yung politika namin, isusubo namin doon sa aming mga Eh, kaya nga last time, di ba, si Tiangco? Tiangco, yes. O, si Kong Tiangco, iba rin ang pananaw niya. Wala din kinalaman yung kay pinsan niya. Pero, ano rin niya yun, ha? Oo. Kamag-anak, Halos kabag-anak by affinity. Di ba nakita mo naman, in fairness to, pag tinitingnan ko si Toby, di ba parang iisipin mo, no? Teka, halos kaanak ito Hindi na to malayo. Pero kita mo, nangingibabaw sa kanya yung pagiging congressman niya ng Nabotas at yung mamamayan ng Nabotas na nire-representa niya. Hindi niya inalintana yung pagiging by affinity or by blood o di ba? No. Nanindigan siya doon sa paniwala niyang teka, parang may mali. Yes. Parang may kulang. Pansinin niyo si Toby. Kaya sa totoo, kursunada ko si Toby Tiangco. Kaya ang sarap manood eh. Sa totoo lang. Sa totoo talaga. Kaya kinukwento ko sa inyo kanina. Ninyanyanga, binibista ko lahat eh. Kasi baka may matutunan ako pagdating ng araw. Ayun. So, Lalo na yung panakanakang galit. Tapos, yung tenga mo, ang daming nagko-cotton buds. Kinakalikot yung tenga mo. Nakikiliti ka tuloy. Ayun. Nagka-leche-leche. Yung pagsasama. Hindi pagkakaunawaan. And these are the things that I am watching and trying to learn. Because someday, it may happen again to others or even to me. Then I know what to do. So, walang politika. Bilang isang Pilipino, isingit na rin natin. Kasi alam ko, gusto marinig to ng mga kababayan natin. Ano ang personal na posisyon ng isang Isko Moreno doon sa pagpapadala sa dati nating presidente sa dahig? Ay sana mapagpasyahan ng husgado sa lalong madaling panahon. Ako, mananatili yung posisyon ko. At I think I owe it to the public when I said this in 2022. May sinabi ako, ito'y singilin sa akin ng utaw to eh. Ano sabi ko? Walang Pilipino na mangyayari na madadala sa ibang bansa hanggat tumatakbo ang hudikatura natin. Yun ang stand ko noon. At yun ang stand ko pa rin ngayon. Kaya sana, matapos na yung pagpapasya na later on, kung tama ba yung nangyari sa mata ng batas, yung kay President Rodrigo Roa Duterte. Kasi may question na ngayon, di ba? Inaalam na nila kung tama o mali. Pero ako, ay paninindigan ko pa rin yung sinabi ko. Kasi ang katwira ko doon, Oli, simple lang. Ang analogy ko doon, na-interview mo ko about it eh. Meron akong sinabing analogy doon. Kung yung Pilipina nga o Pilipino, bibitayin na lang sa isang bansa. Dahil nagkasala at napatunayan ng may sala. At sisentensya na. Ipapatupad na sentensya. Di ba gagasta pa tayo ng taxpayers' money? Bibilin pa natin. Ang tawag natin ay blood money. Para kunin natin yung Pilipino. Because the same thing with Americans. Ganon din ang gagawin nila. Or any other nation. But ito, kasi stopel na tayo eh. Stop is a legal term, but ano na tayo eh, nandun eh. Ngayon, kailangan malaman natin dito, sa pagpapasya rito. Sa Supreme Court yata, pinal yung kaso, no? Yung paglilinaw. Kung mali ba o tama yung ginawa kay President Duterte. So that we will know and learn our lesson very well next time around. Pero ito, question lang hypothetical Kung kayo yung presidente at that time, mangyayari kaya yung kay Hindi, Sir sinabi RD? ko na hindi. Sinabi ko na bago pa mag-eleksyon
ng 2022. At hindi nagbabago yung pananaw ko na yun. Yun din ang sinabi kasi ng presidente eh. Hindi, pero ako kasi yun. Kaya ito, kita mo, o yan o. It may offend somebody. But I am now only opining or opinion ko to. At paniwala ko to na hindi dapat. Di ba? Kasi yun nga ang katuwiran ko, yung Pilipino nga nasa abroad eh. Pinakuuwi pa natin eh. Ginagastahan pa natin ng taxpayers' money. Bilang paglingon as being a citizen. Tayo nagsosoga pa abroad. Ngayon, tama ba yun? Sa mata ng batas, ay hindi naman ako para humusga. Tama ba yung opinion ko? Hindi rin para ako magsabing tama yung sarili kong opinion. At titingnan ko yung magiging pasya ng Korte Suprema sa sitwasyon na yun. Pero in a given situation, what I said in 2022, again, it's the same position that I have. My opinion. Medyo fast forward lang tayong konti, Yorme. 2028. 2025. Hindi pa ba patapos na to? Uy, malapit na. Hanggang alas 8 lang kayo. Alam ko na saan pa mo tatisin natin. 2025. May tubig ba? Umiinit eh. Umakyat sa entablado si VP Sara Duterte kung saan kayo yung nangangampanya. Sa 2028 po ba, paaakyatin nyo uli at papayagan nyo uling umakyat si VP Sara Duterte kung saan kayo ang may gawa nitong rally na ito? Ako may pangarap. And only a few knows this. And I'm going to make it public because of your question. As I have said, loobin nawa ng Diyos na bigyan ako ng lakas ng pangangatawan at kakayanan. Fiscally, to improve the lives of the people of Manila and Manila itself. I will do so. And to the point that come 2028, let's just say, because your question is hypothetical, tumakbo si VP Sara, tumakbo pa yung isang kandidato, o tumakbo pa yung isang pang kandidato. Let's just say, ako talaga ang pangarap ko, kung wala silang kandidatong mayor, halimbawa, walang kandidato si VP Sara o sige, pangalanan na natin yung mga nag-aasam. O si VP Sara, o si Leni Robredo, o si Risa. John Vic Remulla, o si Risa. Sila kasi ngayon yung mga possible front runner, di ba? For the presidency and vice president. Let's just say wala silang kandidatong mayor sa Maynila. Welcome sila lahat sa Maynila. Pero sino Tatayo yung... ko sa entablado ni Sara, tatayo ko sa entablado ni John Vic, tatayo ko sa entablado ni Leni, tatayo ko sa entablado ni Risa, and so on and so forth. Why? Why would I do that? Let's just say, ba't mo gagawin yun? Ayoko nang idamay yung 2 milyong Manileño sa politika. What's there for them? What's in it for them? Pero yun, ano ba ang kapakinabangan? Hindi, yun lang naman yun. Parang Switzerland ang Maynila. Parang ganun ang gusto ko. Tayo ka sa lahat ng tablado. Gusto mo kami pa gumastos bilang aksyon demokratiko. Pero sino itataas mo? Ay, that's another story. Sino yung your best I'll choice? cross the bridge when I get there. Di ba? Pero kung halimbawa nga ganoon, ipararamdam naming mga taga Maynila na sila'y malugod at mainit na tatanggapin ng mga Manileño. Kasi hanggat mari nga ayaw ko ng madamay pa sa politika yung mamamayan. Tingin ko pagod na ang tenga ng tao sa bembangan ngayon ng away ng politika. Ako, yun lang na may akin. And I may be wrong about it, but for now, iniiwas ko na lamang yung tao sa lungsod ng Maynila na masakripisyo dala ng personal kong interes sa politika. In as much as I can. Pwede Maynila na lang pag-usapan natin. Yan, Maynila. Sa tingin ninyo, sino mas gusto ng Maynila? Si Sara? Si BP o si Leni? Hindi ko alam. Hindi pa ako nagpapasurvey. Usually, nagpapasurvey ako, pagka may nagkandidato na. Yorme, ako magpapasurvey, hamaan mo ako. Hamaan mo na lang ako. Ano na Ginawa lang? mo pang bodyguard. Manila naman eh.
Oh, Panalo ko yan. lahat kayo, marami namang gumagawa ngayon na napapanood ko sa YouTube saka sa Kalye TikTok. survey. Anong tawag doon? Kalye survey. Oo, marami tumitira eh. Yung iba nga nakikita ko Maynila pa eh. Yorme, may iba tayo. Kasi nabanggit mo to nung in-interview ka namin, yung unang pagkikita nyo ni Banat Bay doon sa bagong ospital ng Maynila at tinur mo kami doon eh. So nakita namin na parang St. Luke's yung itsura pero libre. 'Di ba? Likod may helipad pa, tapos sabi mo sa amin noon, meron akong blueprint nito. Pag nanalo akong presidente, bawat lugar lalagyan ko nito. 17 ang sinabi ko sa iyo. 17 na ospital ng Maynila. Totoo yun, sinabi ko sa iyo yan. Yes. Natatandaan ko yan. Eto, ang tanong, kung merong lumapit sa inyo na presidente na hingiin yung blueprint, papayag ka bang... Ay, bakit hindi? Eh ako nga, nangungopia lang ako kay Lee Kuan Yew eh. Oh, copy-paste nga lang ako minsan eh. Kasi isa pang... Bakit hindi ko, alibawa, katulad itong nangyari sa... I have to give it to President Bongbong Marcos and Executive Secretary Ralph Recto. Naalala mo yung ginawa natin, Banat, yung hiniram natin yung driver, yung jeep ng operator, binayaran natin para tumakbo yung mga manggagawa makapasok sa trabaho nila, mga estudyante makapasok sa trabaho nila ng libre. Itong libre sakay natin. Pansinin mo, yung ngayong libre sakay ng pamahalaan, halos doon kinuha yun. Kasi sinishare ko din naman yung idea. Why not? Bakit kayo pagdadamot ang isang bagay na sa tingin mo, ikaw mismo nakakita, nakaranas, na alam mong pakikinabangan ng utaw? I-share ko rin. Katulad ng paggamit ko sa mga programa ng ibang leader sa mundo at bansa na tingin kong kapakipakinabang naman sa ating mamamayan. Then so be it. 17 yun yung sinabi ko. Yung katulad na yan. Ngayon, meron na kaming angiogram. May angioplasty na tayo. Nag-opera na tayo 2, successful. Angiogram, marami na. Yung binili natin makina dati nung first term natin, hindi tumakbo ng 3 taon na nawala ko. Nung nag-resume tayo, tumakbo na. Train ng mga doktor. Maraming salamat sa mga doktor natin. Oli, nakadisgrasya tayo ng 2 pasyente. Angioplasty. Yung stent, mahal yun eh. Ang bill niya, 975,000. Tig-isa. Magkano binayaran? 0. Yung inangiogram natin, humigit kumulang 4 na dosena na. Mga 50 to 80,000 yun. Magkano binayaran? 0. MRI machine, CT scan machine, and so on and so forth. Iyon yung sinasabi ko. Duplicable naman siya. Duplicable naman siya. Yorme, yung programa nyo tungkol sa mga jeep yung binabayaran, hanggang kailan yun? Tapos na. Tukod na eh. Wala nang laman yung baul. Ay, yung balon. Tiklop na lamesa. With 20 million, kulang-kulang, humigit kumulang, 931,000 riding public ang nakinabang sa Maynila at hindi taga Maynila. Kasi bumiyahe ng Guadalupe yun eh. Dito sa Kodli ninyo, meron dyan Paura Guadalupe, Pedroil Guadalupe. Libre sakay. Ito, may isa pa akong tanong kay Yorme. Parang si Yorme, parang gusto na umuwi ni Yorme. Hindi, hihintay ko 8:00. Sabi ko, matatapos din kayo. Ito, meron tayong kinakaharap ngayon sa krisis sa enerhiya, sa gasolina. Nagkaroon din tayo ng kinaharap noong, ikaw din ang mayor, pandemic. Oo. Papaano mo i-rate? Or alin ang sa tingin mong mas mahihirapan ka doon sa pandemic o ngayon? Kasi mahirap yung pandemic. Kami nila PRRD. Ito sabi ko naman sa inyo, I have to give credit where it's due. Si PRRD, alam ba, maga ngayon, di ba? Maga. Kami mga Metro Manila Mayor, Secretary Anyo, DILG, General Lim, MMDA. Titira kami ng mananghali, meeting. May pasya. Mamayang gabi, mapapanood mo si PRRD
kasama yung mga cabinet secretary. Meron silang... Yung pinagpasyahan to the people. namin, re-recumpirma nila. Ibig sabihin, ang ginagawa ng presidente ni President Rodrigo Roa Duterte at that time, kukonsultay muna yung lokal. Pag nagkadali na, maliwanag na, i-implement na nung gabi na yun. Kaya tinatawag na, bukas na ba barbershop? Tawag na yun barbershop. Nasa sitio lang ako natutulog eh. Pag alas 9 ng gabi, manonood ka na. Yung napag-usapan kanina, para kinabukasan i-implement. Bakit ko ikinukwento yun? Mahalaga kasi yun. Yung mabilis ang aksyon, mabilis ang kilos. Why? Kaya ko nasabing mas mahirap nung COVID-19 kasi economically affected tayo tapos may threat sa buhay ng tao. Tapos walang playbook. Walang playbook. Okay? Ngayon, ito ba'y minamaliit ko, itong crisis na ito ngayon, yung oil crash? Hindi. Kaya lang may playbook to. 1973. Nangyari na to 73 o 79. Basta 1970s, may playbook na to sa mundo. Yung OPEC ba yun? O Yeah, APEC? kaya nagkaroon ng o OPEC, yeah. Oo, di ba? Nagkaroon na ng insidente ganito. Hindi nga lang gera, pero pareho ang epekto. So ang point ko, ngayon ang problema lang natin ekonomiya. Pero walang threat sa buhay. So kaya hindi pwedeng ipagkumpara. Yung minsan may nakikita ko, weak si Marcos, strong si Duterte. May mga ganun eh. May mga nakikita akong mga pagkukumpara. Hindi. Magkaiba ho yung sitwasyon. Noong araw, maswertihan mo, yung sitwasyon, nagkataon na yung leader noon, sanay na mabilis ang kilos at mga tao niya, mabilis ang kilos. Kasi there is yung clock umiikot pero alam mo may namamatay. Alam mo na eh. Alam namin lahat eh. Bawat minuto may namamatay. Dito, kailangan maging maingat ang pagpasya sa ekonomiya kasi hindi ka naman pwedeng agad-agad na re-responde, magre-react on economic policy na nakalatag na at meron ng magandang resulta. Nagka-hiccups lang o nagka-bump o yung sa kalsada ba, yung nalubak ka lang o ililiko mo na, hindi po pwede basta-basta. Kailangan mag-ingat ang mga ekonomista. Yun ang difference, itong sitwasyon. Tapos, ulitin ko, nung pandemya, walang playbook. Larga tayo ng larga. Ngayon may playbook naman. Yung meron tayong gabay at susundan. Kasi nangyari na rin. Agree naman ako sa inyo, Yorme, na mas mahirap noon panahon ng COVID. Mahirap. I cannot imagine PRRD managing the country at 100 million. But because you know it very well. Ako nga, mayor lang eh. Nakita mo yung dingding ko, di ba? Alam mo kung nasaan yung patay. May nakatago yung data nun, di ba? Yung, ito, patay ngayon, 3, 4. Ito, buong Pilipinas, may namamatay araw-araw. Ikaw, presidente, uuwian ka ng ganun data araw-araw. Para kang sisilihan ng wepax mo nun. Dahil hindi ka talaga mapapakali. Pero ngayon talaga medyo mas madali kasi kaya pa nga mag-jogging ng presidente. Kaya pang makipag-date. May panahon pa makipag-date. Noong panahon ni PRRD, nakakagulat din yun dahil sinabi ni Yorme, sa gabi kagad, solve na kagad yung problema. Na sabihin, nakukonfirm na yung mga gusto nilang mangyari. Ito nga, yung ang excise tax lang, hindi matanggal kagad eh. Hindi nga madesisyonan yun na lang, di pa madesisyonan eh. Kaya nga, Yorme, kung sa tingin mo... Pero ulitin ko para lang naman na, I have to give credit where it's due. Hindi madaling magpasya pag economic policy. Correct. But hindi talaga. I have to... Kasi may mga ekonomista, baka mamaya alam nilang ko yung ibig kong sabihin. Kunwari kayo yung presidente, would you babawasan nyo ba yung excise tax? Pero o pinangako ko sa kampanya yun, kahit may krisis o wala 50% tax cut sa kuryente, 50% tax cut sa oil. Remember my ads?
Tingnan nyo, i-google nyo. Sayang Hindi, naman. natatanda natin yan. Oo, Plataforma yun. walang Plataforma. biro. So, ibababa Hindi- niyo yung hindi VAT, ako kunwari ngayon. ano Iba- tayo, hindi na to Kampanya to, ah. theoretical. Sinabi ko yun sa advertisement ko eh. Kung ako'y mananalo, sinabi ko yung 50% tax cut sa oil and electricity. Alam mo magkano yung cost? 180 billion ang lost. Ng gobyerno. Pero meron akong idea doon. Yung atras ng gobyerno, siyang abante ng tao. Kasi yung 180 billion, babalik sa palad ng tao. At yun, nasa palad niya, gagastahin niya yun. Yung what you call velocity of money. Iikot pa rin. O ngayon, nawalan ka na 180 bilyones. Ginamit ko pa yung diskurso ni Senator Ping Lacson. O na kung ang gobyerno sa custom pa lang nawawala na ng 800 billion sa korupsyon. Kung matabas ko yung korupsyon ng 200 na lang. Halimbawa, pinakamahina ako ng airport. Di may 600 bilyones pang nawawala. Yung 200 na na-save ko sa korupsyon, laban sa korupsyon, na hindi ko na perfectong gobyerno, na offset ko na sa 180 ko. Yun yung plano na yun. Kaya hindi ko kailangan sagutin yung banat kung ako'y naging presidente. Hindi ko masasagot yun kasi hindi naman nangyari. But just stating a fact that I made mention during the campaign in 2022 as a matter of promise, and one of my economic policy na gagawin ay 50% tax cut sa kuryente, 50% tax cut sa krudo. Ganon yung with calamity or not. Bakit? Ang malalim na dahilan ko doon is to compete with FDI or what you call foreign direct investment. Bakit? Kaya tayo tinatalo ng Vietnam, ng Vietnam, ng Indonesia, at iba pang mga kapitbahay natin sa Asia. Ang mura ng kuryente nila eh. Kaya yung FDI, o ibig sabihin, nagtatag ng pabrika which produces jobs. FDI produces jobs. And there are two types of investment to our country. The soft one, who can fly in and out anytime, or the FDI, which produces more certainty and economic growth that provides jobs and opportunity. Ayun yun. Para i-compete ko unti-unti. Kumbaga, mangangalawit ako sa Pacific Ocean, no? Na, halika Todits, dito na kayo, mura kuryente sa amin, mura crudo sa amin. Kaya meron yung upside, ang laki ng upside nun. Ayun yung pangako ko nun. Kaya hindi ko na kailangan sagutin. Kasi olats naman ako eh. Kaya hindi ko masabi kung ako presidente. Walang ganun. Yorme, sa foreign policy, anong masasabi mo naman sa current foreign policy ng administrasyon? Kasi may Chinatown ka sa Maynila, sa Binondo. Ano sa tingin mo itong Wala akong xenophobia magagawa. na nangyayari ngayon? Wala naman bisa ang salita ko eh. Kasi local politicians ako eh. It doesn't care. I mean, what's the point of saying something like that because it is not within your jurisdiction and control? But as far as Manila is concerned, no? Sa Maynila, lahat welcome. Ang hindi lang welcome, Tolonges. Yun. Now, ang Tolonges, Pilipino, Manileño o Banyaga. Pare-pareho ang approach natin sa kanila. Pag sila'y nagkamali, that's another story. Pag sila'y gusto maghanap buhay, naku, welcome na welcome sila sa Maynila. Red carpet. Mayor, kanina napag-usapan na rin yung about sa COVID. So may gusto ko lang ako itanong na at sinabi nyo rin na napakahirap nung dinanas talaga nung COVID na yan at alam naman ng buong Pilipinas yan. Yung panahon ng COVID at panahon ngayon, yung utang ng Pilipinas noon, nung panahon ng COVID is nasa halos 4 trillion lang kung di ako nagkakamali. Sa buong termino rin po yun ni Pangulong Duterte. Sa panahon mo ngayon,
is nasa halos 8 trillion na pong naidagdag sa utang ng Pilipinas. Pero kagaya ng sinabi nyo, mas mahirap ang nangyari ng COVID kaysa ngayon. Ano pong magiging komento nyo dyan? No, alam mo, marami tayong inutang ng COVID Gusto ko lang din itama. Baka lang hindi natin napapansin. Hinango din yun ni President Marcos. At ginawa yun ni PRRD para iraos tayo. Ako, never ako, ewan ko ba bakit issue ang utang ng gobyerno? Hindi ko alam I don't know, baka mali ako pero but still I continue to believe ang gobyerno ay hindi savings bank. Kapag nakakarinig kayo ng leader na I don't want to offend anybody but I just have to state a fact. Hindi para mag-impok ang gobyerno, lokal o nasyonal, ng salapi o buwis ng taong bayan. Hindi yun sinadya, hindi yun ipinagkatiwala ng taong bayan sa mga leader at tagapagpatupad ng mga programa sa atin, yung pera na yun para ilagay sa bangko at patubuan. Dan di po ako naniniwala. Kahit sa Plaza Miranda, tatayo po ako. Ngayon, masama bang umutang ang gobyerno? Hindi rin. Hindi rin po. Amerika, mayaman. Super yaman. Amerika, malakas. Malakas. Super lakas. Israel. And so on and so forth. Europe. Nagkandabaon-baon sila sa utang. Kasi you need to stimulate the economy. A peso spent today is better to spend, a peso earned today is better to be spent, better to spend today than the same peso that you're going to spend tomorrow. Because natural, ng inflation. Ano na yun? Mura na yun. Kaya ako naniniwala. Whether President Ferdinand Marcos Sr., President Cory Aquino, President Ramos, Erap, whoever, all the presidents. This is part of governance. Normal yun. Ang masama, siguro baka mali lang yung pagtingin natin kung paano natin tatanong. Ginamit mo ba ng tama? Yun. Yun. I think doon siguro Hindi, tayo kasi- magtanong, di ba? Sa tingin mo, Tayo nagamit ng tama, Yorme? Ibig sabihin, wala tayong ituturo, lahat tayo manonood, tama ba ang paggasta ninyo? Yung paggasta nyo ba'y bumalik sa amin bilang mamamayan? Kasi kami rin na magbabayad yan naturally, through taxes yun. Kaya doon mo pinapapanagot yung mga leader. Kaya, Yorme, Yorme, napapasana all yung mga nanonood. Sabi Bakit? nila, parang yung Maynila lang daw ang ang... kasi nga, Mayor, sa nag-ROI. Maynila, kung presidente siya ng Pilipinas, iba na dapat. Hindi kayo nakinig sa amin eh. Hindi, Makikinig kayo sa Banateros eh. Hindi, kasi ganito yan. Ito punto ko lang dito. Si Yorme, hindi siya political vlogger. Huwag natin siyang kuhanan ng pampolitikang nasyonal. Siya ay mayor ng Maynila. So dapat Maynila ang focus niya. Kung hindi niya ginawa ang trabaho niya sa Maynila, asahan mo lahat kami babanat. Ginagawa naman niya yung, kaya nga tinatanong namin siya sa programa sa Maynila, na maaaring may matutunan yung ibang lugar. Kasi ang dami na nagrereklamo, yung iba, ang bagal. Kung napansin nyo nga, sa unang intro pa lang ni Yorme, pagkarinig niya na nagkaroon na ng gera, over the weekend, Bilis-kilos talaga. sumagot na kagad sila, naggumawa na ng steps. Yung iba hanggang ngayon, wala tayong nakikita. Bakit? Ibig sabihin, kaya nagagawa ni Yorme. Ngayon, pag dumating ang panahon, siya tatakbo uli as a national. Aba, iba na tanong namin sa kanya. Pang national na. Ngayon, pang Maynila muna. Kaya maganda siguro, tanongin natin yung mga taga Maynila kung happy ba sila kay Yorme. Dahil yun lang naman ang responsibilidad ni Yorme, yung mga taga Maynila.
Pero, napansin kasi namin, yung sinasabi ninyong nangungutang, kaya hindi napansin ng taong bayan yung utang ni Pangulong Duterte kasi nagastos ng tama. Etong utang ni Marcos, nawala ang utang. Kasi ano yan nangibabaw kasi dyan yung ating pagkadismaya, galit at inis sa nangyari sa flood control. Totoo naman. Inis ka rin naman doon, ano? Oo, pare. Walang biro. Alam mo, ito kwentuhan lang naman. Kahit kami mga kapwa-kapwa politiko, nasuka kami. Nalusutan kayo kayo mga mayor Wala nang sugar coating. Masusuka ka Hindi talaga. ka nasusuka pag kausap mo si Abante. Hindi ko naman nakakausap Hindi mo yun. nakausap. Hindi, alam mo, masusuka ka talaga, mayor ka, pero nalusutan ka ng mga congressman. O Not pinalusot. in my time. Ngayon, wala nang ganyan, Yorme. Well, I hope so. I hope so. Dahil I will not tolerate. I will not. Karumal-dumal Willing ka bang i-share itong kumbaga success story mo sa Maynila sa lahat ng mga mayor sa buong Pilipinas? Seminar, no? Ang tanong ko, willing ka ba magpatawad? Yun lang. Kasi yun ang unang step Ito to. Masakit ang sinabi niya sa akin ng mga ito nung kampanya. Hindi mo malalamon. Hindi mo makakain yung mga salitang sinabi sa akin. Iba nga kasama natin, nandoon na Tanong, kaya mo ba magpatawad? Kasi binoto ka ng tao para maglingkod, hindi para makipag-away. Ako, tagal-tagal na rin naman ako sa pamahalaan. 30 taon na ako halos. Isang taon na lang halos. Magte-30 years na ako sa public service. A few years from now. Konsyal pa lang. Darating ang oras na ipagtatanto-tanto mo rin ang sarili mo. Ipangingibabaw ko ba yung personal kong damdamin, yung hapdi na nararamdaman ko sa nangyari sa nakaraan, sa pwede kong mangyaring maganda sa kasalukuyan at kinabukasan. Kasi kung may share ko, yun ang ginawa ko kasi. Humingi naman ng tawad. Hindi naman tayo yung lumapit. Nung lumapit na, pinatawad ko naman. Tapos yun, tama ka, Banat? Ginagawa ba nila yung ginagawa nila dati? Ako, Gatmare, siyempre, ipagmamalasakit ko yung kapakanan ng utaw. Pag may nalalaan kayo o nalalaman kayo na abisuhan nyo lang ako. Bukas sa bukas, wakain ko lulublob ko sila ron. Sabi ko nga doon sa isang yung ginagawa namin yung flood control doon sa sa City Hall. Kausap ko isang ahensya ng gobyerno. Sabi ko, ikaw sabi ko, basta ito sistema namin. Ganyan kalalaki. Total, mimisanin lang natin. Saka huwag papaniwala ka ni kaninong politiko sa Maynila. Sabi ko, pag ako ilulublob ko kayo pare-pareho dyan sa kanal na yan. Diyan mismo, kasi tinayuan ko yung malaki. Lulublob ko kayo. Natawa rin siya sa sarili niya. So, pinipilit kong bantayan. Hanggat mari. Sino, Yorme, yung may kasalanan sa mga hukay-hukay sa Malate na hanggang ngayon hindi pa na babalik na maayos? Ano yan? Meron tayo dyan, Maynilad at Manila Water. Lalo ngayon, may pinayagan ako sa Quirino. Quirino all the way to Nagtahan. This is about 4 kilometer. Pero ang epekto kasi nito, 10-year growth ng water pressure for Pandakan, Paco, San Andres, Sampaloc, yun. Hanggang Tuason kasi yun yun. Mga ganon. Marami dyan kasi puro pinalalaki ang mga water o pinalalakas yung water pressure. Kasi nga nagtaasan na yung mga kondo,
kawawa yung mga utaw doon sa mabababang bahay. Mauubusan sila ng tubig sa pressure. And these are the things that are part of the development. Ayun. Okay lang ako ron. Di baling traffic, ito ako, ewan ko, tanong yung mga taong bayan. Di baling traffic dahil may construction, pero kailangan may takda. May takdang katapusan. Hindi yung parang, uy, teka, parang forever. Forever na hukayan to. Hindi, totoo. Minsan nararamdaman mo yung Jay, di ba? Parang isipin mo. Sa akin, hindi. May takda. Kailangan. Pag sinabi mong 1,000 days, 1,000 days. Ilalagay ko sa permiso. Pag sinabi mong 30 days, 30 days. Sige. Parang kabisado ni Banat ba yung Malati? Siyempre. Araw-araw Parang may natadala Nandun sa yan eh. Hindi, may show kami doon. Kaya, Alam mo ha. kaya alam ko, yung mga, bilang ko yung kusan yung yung mga dubak doon. Sado na. Kaya pala. Pero na in siguro, fairness ano na lang, wala ha? yung basura doon. Na nakakalat sa kalsada. Nakakalat talaga. Nakakahiya kasi sa mga Nakakahiya talaga. sa mga Sa Japanese, guests, Korean, oh. Chinese. Foreigner puno yun eh. Naalala mo, bago ako mag-mayor, may mga naka-display sa mga Korean restaurant. In their language, mag-ingat sa mandurukot. So, di ba na, ang dami nun. Maawa ka sa mga negosyante. Noong nag-mayor ako, yun ang una ko pinunta ka. Sabi ko, alisin nyo yan. I'll make sure na matatapos to. Yung arte, natapos na naman. Kaya nga gigil ko doon sa isang yung nanaksak nung gano'n. No? Tagal-tagal na walang insidente sa arte eh. I mean, modesty aside, no? Hindi ko mabubuhat ang bangko ko, pero we're Hindi just nyo, stating facts. hindi nyo sinapak yun, Yorme? Pagkatapos. Nung hindi naka-play yung camera. Hindi, naawa ko sa babae. Pero sa totoo, alam mo, minsan makikita mo rin ang kahinaan ko eh. Talagang makikita mo rin na tao din ako. Nanggigil ako doon. Namura ko ng... sa totoo na. Akala ko nga sasapakin nyo, sayang. Hindi, talaga. Nagdidilim ang panig. Alam mo bakit, Banat? Di ba nasa wakali ko yung biktima? Naramdaman ko na nginginig pa eh. Traumatic na traumatic eh. Kaya lamang, yun nga, sinaano ko, pinipilit ko eh. Kaya lang, minsan human being ka din eh. Na, ano yung sarili, restraint ba? Restraint. Baka pagkapatay ng camera, binanatan mo. Hindi. Human rights. Hindi, kasi nga, yun nga sinasabi ko, we must continue to believe that the rule of law will apply its natural course. Di ba? Kumbaga, wala, mahirap. Pero swak na talaga, to, alam mo yung Mayor. pakiramdam ko niyan. Yung normal natin nung araw yan, asarap kulatain niya, nakaposas eh. Walang kapalag-palagyan, partida pa G, sa kamay. Kaya lang, Di, tawagin nyo na lang kami. iniisip mo pa rin na may nanonood, baka may nag-aabang, kung tayo ba'y sumusunod sa mga aliton. Pinipilit ko ba? Kaya lang, dyan talaga humingi na ako ng tawad dyan. Nakapagbitaw ako ng French word dyan eh. O sige, hinga na natin ng huling opinion at mensahe. Para sa mga taga Maynila at sa mga mga Pilipino sa buong Pilipinas. Siguro sa mga taga Maynila, again and again, I have to give credit where it's due. Maraming salamat kay President Marcos nung nakaraang araw, dala ng hanggang ngayon as we speak pinakikinabangan natin yung biyayang bigas sa mamamayan ng Maynila. Maraming salamat sa mga pagkakataong yaon. I have to give credit to the President. To the people of Manila, ay pumanatag po kayo. Ay pipilitin ko pong magbuti lagi. In our own little way, pipilitin ko maging epesyenteng kayo mapaglingkuran. Bagamat limitado ang ating kakayanan sa ibang bagay, hanggat may mapipiga ako sa bimpo, ipipigayin ko. Kaya po pumanatag kayo. In our own little way, pipilitin natin maging maaliwalas at panatag ang pamumuhay sa lungsod ng Maynila. To the SMNI, I thank you very much sa inyo. To the channel and to the officers and members of SMNI. To the Banateros today, thank you for respecting my opinion. Sa mga viewers po, natutuwa naman ako. Bagamat kami may mga pinagsamahan. Yung iba ho naman sa amin nakasama namin pero nasa kabilang ilog.
no? Nagtitinginan na lang kami sa pagitan ng tulay. Pero ngayon magkakasama kami dito. Ang isang ikinalulugod ko lamang, yung opinion ko ay nanatiling opinion ko. Hindi naman nila pinanghamasukan. Kaya natutuwa ko. Kaya sa Banateros, thank you very much sa inyo. See you again soon. Yes. Malay nyo, sa 28, magkita-kita tayo. Sinarot ko pa kayo. Marami naman. Oy, bakit? Kung tatakbo ko mayor, hindi nyo ako imbitahan. Siyempre, imbitahan ka. Kampanya din ako. Magre-report ako sa taong bayan. Muli, thank you very much sa inyo. Sa ating mga kababayan naman, dahil siyempre, alam mo, maraming Pilipino may istorya sa Maynila. Ano lang, may awa ang Diyos. Lawakan natin ang ating pag-iisip. Maging malinaw sa atin ang lahat. At manatili tayong manalig sa Diyos na someday, somehow, makakaraos din tayo sa krisis na ito. At special shout out lang sa mga lolo't lola ko sa Maynila. I love you. Love na love kayo mga lolo't lola ko. Mga senior citizen. See you soon. Ingat po kayo. Maraming salamat. Magandang gabi. Yan, maraming salamat kay Yorme Isko. Ako, si Boss Dada, ayoko magpasalamat kay Presidente. Dahil sa paghihirap na nararanasan ng mga kababayan natin. But then, this is my opinion and this is Yorme's opinion. At dito nagtatapos ang episode ngayong araw na ito ng Vox Populi, ang programang daluyan ng tunay na boses ng bayan. Abangan ang susunod na episode sa susunod na Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito lang sa SMNI. Vox Populi, ang boses ng bayan.